Magandang araw. Ako po si TJ Agulto, dating guro at is Head of Partnerships ng Happy Noy, ang kauna-unahang sari-sari store chain sa Pilipinas. Welcome po dito sa Youth Servant Leadership and Education Program. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang Emotional Quotient or EQ. Ano ba ang EQ? Well, mag-umpisa muna ako sa isang kwento. Alam mo yung nakaraang linggo, Thursday ng gabi yon. Umuulan, madilim, wala masyadong tao sa bahay. Nandun lang ako sa aking kwarto, umiiyak. Nandun lang ako sa kwarto, umiiyak. Nilalabas lahat ang aking mga emosyon. Kasi dung sa linggong iyon, nagkahiwalay kami nung girlfriend ko. Umiiyak lang ako. Hinayaan kong maramdaman yung sakit, hinayaan kong maramdaman yung pagkawala. Itong halimbawa ko ng emotional quotient. Kasi una-una, emotional quotient ay being responsible for your own feelings. Na maging responsable ka sa sarili mong mga emosyon. Kalimitan, laging ginagawa natin, kapag meron tayong nararamdaman, kinikimkim natin to. Hindi natin to hinahayaan maging. Emotions are there to be felt, not to be repressed, and most importantly, not to be judged. Kasi di ba minsan kapag nararamdaman po natin na malungkot po tayo or nagagalit po tayo, gina-judge natin to na masama. Pero di ba kahit naman si Jesucristo nagalit? Kahit naman po ang Diyos sa Old Testament nagagalit. So wag po natin i-judge ang ating emotions. Take responsibility for our emotions by allowing our emotions to be felt. Because they're there to be felt. Ang emotions ay parang ganito. Basta nyo mabuti. Para siyang isang apoy sa isang palito ng posporo. Kailangan lang natin siyang hayaan maging. Kailangan lang natin hayaang ma-feel ang ating mga emotions. Hayaan lang, huwag natin itatago o huwag natin siyang i-judge. Hayaan mo lang siya at mawawala siya mag-isa niya. Kasi kalamitan, ginagawa natin, tinatago natin o ginajudge. O pero may iba naman, sa emotions sila, ginagatungan ng iba pang bagay. Kaya di ba natatandaan nyo, kapag galit kayo, pupunta pa kayo sa ibang mga tao, tapos sinasabi nyo kung bakit kayo galit, tapos kwento kayo ng drama nyo sa buhay. Pero kahit kwento kayo ng kwento, hindi nauubos yung galit. Kasi ginagatungan. You just allow emotions to be there. Bigyan mo siya ng espasyo, hayaan mo lang siyang maramdaman, at katapos nun, mawawala din siya. When you take responsibility for your feelings, that also means you take responsibility for your relationships. Malaki ang role ng feelings sa isang relationships. Kung titingnan natin, di ba? Maraming nag-aaway, hindi naman dahil iba yung pag-iisip nila. Pero maraming mga emotions na hindi nasabi, maraming emotions na hindi na-share sa isa't isa. Meron niyang kasabihan, the quality of your relationships is dictated by the quality of how you communicate your emotions. Ulitin natin. The quality of your relationships is dictated by the quality of how you communicate your emotions. Balik tayo dun sa gabi na umiiyak ako at heartbroken. Sa gabi din iyon, tumawag yung isang matalik kong kaibigan na napakalapit sa puso ko. Tumawag siya at sinabi niya sa akin na buntis siya. Binuntis siya ng boyfriend niya. At gulat na gulat ako. Ang una ko naging reaction, sinabi ko sa kanya, nagalit ako. Sabi ko, nagalit ako, galit na galit ako, inis na inis ako, bakit nangyari yan? Ba't mo hinayaan nangyari yan? Hinayaan kong maramdaman yung emotions ko. At shinare ko yun sa kanya. Pero, pagkatapos din nun, sinabi ko rin sa kanya, alam mo, at the end of the day naman, alam mo naman na mamahalin kita at lagi akong susuporta sa'yo. I took responsibility for my emotions.
Second, in-express ko sa kanya kung ano yung nafe-feel ko. Kaya yun natapos yung gabing yun, we're closer than ever. We're more close to each other than ever.